Sinasabing ang tahanan ang pinakaligtas na lugar para sa isang tao. Isang santuaryo kung saan pagod ka man sa labas, alam mong pag-uwi mo, protektado ka. Ngunit paano kung ang taong kasama mo sa loob ng santuaryong iyon ang siya palang magiging pinakamalaking bangungot mo? Isipin mo ito, galing ka sa isang mahabang araw sa trabaho. Pag-uwi mo sa inyong apartment, naamoy mo ang kakaibang lansa at tapang ng simento. Sa pag-aakala mong may inaayos lang sa bahay, binaliwala mo ito. Lumipas ang 3 araw, ang amoy semento ay napalitan ng isang pamilyar ngunit nakasusukang amoy, ang amoy ng pagkasira. At nang buksan mo ang pinto ng kwarto ng iyong kapatid, tumambad sa iyo ang isang mistulang nitso na gawa sa semento sa gitna mismo ng sahig. Sa loob ng isang ordinaryo at tila walang kaduda-dudang apartment sa Sinchuang District sa New Taipei City, may kakaibang amoy. Hindi ito amoy ng tumagas na gas at hindi rin ito amoy ng nabulok na pagkain. Ito ay isang matapang at tila chemical na amoy. Ngunit sa ilalim nito, naroon ang hindi mapagkakailang amoy ng pumanaw na buhay. Sa loob ng ilang araw, 4 na tao ang natulog, kumain at namuhay ng ilang pulgada lamang ang agwat mula sa isang silid na nananatiling nakasara ang pinto. Sa loob ng silid na iyon, direkta sa sahig, may isang magaspang at kulay abong-umbok ng tumigas na simento. Mukha itong isang simpleng upuan na gawa sa simento. Ngunit alam ng mga otoridad na nakatayo sa silid na iyon na may mas malalim pang lihim ito. Hawak nila ang mga pait at martilyo at sa pinakaunang hampas sa matigas na bato, ang nakapangingilabot na katotohanan ng kung ano ang nasa loob nito ay nagsimulang lumabas. Ang kwentong ito ay isang malagim na kaganapan na isinakatuparan gamit ang galit, inggit, isang mabigat na bakal at ilang sako ng simento. Kaya mga kakrimento, ihanda ang inyong mga sarili dahil hihimayin natin ang bawat anggulo ng 2018 Taiwan Cement Case. Sa kilalang kaso na ito sa Taiwan, hindi lang ito isang madilim na kaganapan. Ito ay kwento ng dalawang magkaibang babae na may magkaibang kapalaran, magkaibang prinsipyo, ngunit pinag-isa ng isang toksik na bubong. Sa isang dako, naroon si Ye Shufeng, isang masipag, tahimik at mapagbigay na kapatid. Sa kabilang dako naman ay si Chang Fangxin, isang selosa, agresibo at insecure na hipag. Sa loob ng ilang taon, ang kanilang tahanan sa Sinchuang District ay naging isang ticking time bomb. At ngayon, hihimayin natin kung sino nga ba sila bago nangyari ang trahedya. At paano nga ba naging mitsa ng isang malagim na tagpo ang simpleng inggit. Nagsimula ang kwento noong kalagitnaan ng March 2018. Ang 37 taong gulang na si Ye Shufeng ay isang babaeng may sinusunod na nakasanayang gawain araw-araw. Siya ay maaasahan, bihirang lumiban sa trabaho at may napakatahimik na buhay. Kaya naman, nang hindi siya pumasok sa kanyang tanggapan sa loob ng 3 magkakasunod na araw ng walang pasabi, naramdaman agad ng kanyang employer na may hindi magandang nangyari. Hindi ito katulad ng mga karaniwang kaso kung saan nagbakasyon lang o biglang lumiban ang isang empleyado. Hindi na makontak ang kanyang telepono at ang kanyang mga social media account ay biglang natahimik. Dahil sa pag-aalala, tinawagan ng kanyang employer ang kanilang tahanan. Ang sumagot sa telepono ay ang kanyang kuya. Inamin din nito na ilang araw na niyang hindi nakikita ang kanyang kapatid. Inakala niya na baka bigla lamang itong naglakbay o pansamantalang nakitira sa bahay ng isang kaibigan. Ngunit nagpumilit ang employer dahil sa kutob na tila ba may nagbago sa normal na takbo ng buhay ng biktima. Sa huli, nagpasya ang kanyang kuya na gawin ang isang bagay na bihirang-bihira niyang gawin. Nagpasya siyang tingnan ang kwarto ng kanyang kapatid. Ngunit nang paikutin niya ang doorknob, ito ay nakakandado mula sa loob.
at nang kumatok siya, walang sumagot. Tanging isang mabigat at nakatatakot na katahimikan ang namayani, at ang kakaibang kemikal na amoy na lumalabas mula sa ilalim ng pinto. Noong March 16, dahil hindi mawala ang kaba sa kanilang dibdib, humingi na ng tulong ang pamilya sa mga otoridad. Dumating ang mga nag-iimbestiga sa apartment. Bitbit ang kanilang mga kagamitan, ay tuluyang winasak ang kandado ng pinto. Inasahan nila makakakita sila ng isang magulong silid, o kaya naman ay isang malungkot na pagwawakas ng buhay. Ngunit isang napakakaibang eksena ang tumambad sa kanila. Malinis ang halos kabuuan ng silid, ngunit sa mismong gitna ng sahig ay may isang malaking bloke ng semento. May haba itong humigit kumulang 5 talampakan. Hindi perpekto ang pagkakahubog nito na mukhang isang parehabang nitso o isang mahabang upuan. Patong-patong at tuyong-tuyo na ang semento. Ang amoy naman sa loob ng silid ay nakakasakal. Agad na nag-utos ang pinuno ng forensic team na gamitin ang kanilang mga heavy-duty na kagamitan, pait at martilyo. Sa loob ng ilang oras, ang tunog ng metal na dumudurog sa matigas na bato ay dumaragundong sa buong apartment complex. Unti-unti, nadurog ang mga bahagi ng semento, at doon, lumitaw ang isang piraso ng tela. Kasunod ang buhok ng tao. Sa ilalim ng 36 na sako ng tumigas na semento, nakahiga ang malamig at wala ng buhay na katawan ni Ye Shufeng. At ang taong gumawa nito sa kanya, kasalukuyang lamang nakaupo sa sala, mukhang kalmadong-kalmado. Para mas naunawaan natin ang mga pangyayari, alamin muna natin ang sitwasyon ng pamilya. Para sa mga kapitbahay, ang pamilyang naninirahan sa apartment na iyon sa Sichuan District ay tila isang normal na pamilyang Taiwanese. Isang mag-asawa, may 2 anak, at kasama ang kapatid na babae ng lalaki. Ngunit sa likod ng mga nakasarang pinto, ang katotohanan ay malayo sa normal. Kilalanin muna natin ang biktima, si Ye Shufeng. Noong 2018, siya ay 37 taong gulang. Sa mga nakakakilala sa kanya, siya ang definisyon ng isang huwarang anak at maaasahang kapatid. Siya ay nagtatrabaho bilang isang accountant sa isang lokal na kumpanya. Kilala siya ng kanyang mga katrabaho bilang isang babaeng seryoso sa buhay, napakadisiplinado at walang kaaway. Hindi siya mahilig sa marangyang party o magulong buhay. Ang kanyang focus ay ang kanyang pamilya at ang kanyang kinabukasan. Dahil sa kanyang kasipagan at matalinong paghawak ng pera, nagawa ni Ye na bayaran ang natitirang loan o amortization ng bahay na binili ng kanilang mga magulang. Bagaman ang apartment ay nakapangalan sa kanilang magkakapatid, dahil siya ang tumapos sa mga bayarin, na sinimulan niya ang paghulog noong 18 taong gulang pa lamang siya, itinuring niya na siya ang tunay na may-ari ng tahanang iyon. Para sa kanya, ang pagkakaroon ng sariling bahay ay simbolo ng kanyang tagumpay at kalayaan. Ngunit dito rin pumasok ang kanyang labis na mapagbigay na puso. Ang kanyang kuya ay walang permanenteng trabaho noon at nahihirapan sa buhay. Bilang isang mabuting kapatid, hindi matiis ni Ye na makitang nagigipit ang kanyang sariling dugo at laman. Kaya naman, pinatira niya ang kanyang kuya sa kanyang apartment. Hindi niya alam ang desisyong ito ang magiging simula ng kanyang pinakamalaking trahedya. Dahil nang mag-asawa ang kanyang kuya, dinala nito sa loob ng tahanan ang isang babaeng magpapabago sa kanilang buhay magpakailanman, si Chang Fangxin. Si Chang Fangxin ay isang may bahay na walang sariling kita. Siya ang nag-aalaga sa kanilang 2 anak ng kuya ni Ye Shufeng. Sa unang tingin, mukha siyang isang ordinaryong ina na nagpapakapagod para sa pamilya. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, may malalim na sugat ng insecurity at matinding galit. Dahil sa kabutihang loob, pumayag si Ye na tumira ang kanyang kuya, ang asawa nito at ang kanilang mga anak sa kanyang apartment ng libre. Walang upa na hiningi si Ye.
Ang tanging hiling niya ay mag-ambag sila sa mga utility bills tulad ng kuryente at tubig dahil sila naman ang mas madalas gumamit nito. Ngunit ang kabutihang loob na ito ang naging simula ng isang hindi inaasahang trahedya. Alam naman natin, kapag maraming tao sa iisang bubong, madalas ay may hidwaan. Pero ang hidwaan sa pagitan ni Chang at Ye ay hindi normal. Sobra silang hindi magkasundo. Si Chang Fangxin ang hipag ay nagsimulang magtanim ng matinding galit kay Ye Shufeng. Ayon sa mga psychological na pagsusuri at ulat, matapos ang investigasyon, si Chang ay may seryosong problema sa pagkontrol ng kanyang emosyon. Pakiramdam niya, sa tuwing papasok siya sa apartment na iyon, pinaliliit siya ng biktima. Bakit? Dahil si Ye ang may-ari ng bahay. Si Ye ang may pera. Si Ye ang may stable na trabaho at si Ye ang may kontrol. Noong una, naging maayos ang pagsasama ng pamilya. Ngunit sa paglipas ng mga taon, ang apartment na pinangarap ni Ye na maging lugar ng kapayapaan ay naging pugad ng tensyon. Bilang isang accountant na maagang pumapasok sa opisina, kailangan niya ng sapat na tulog. Ngunit ang kanyang hipag na si Chang ay may ibang ritmo sa buhay. Ayon sa mga nakalap na impormasyon, madalas magising siya sa madaling araw dahil sa mga malalakas na kalampag. Hilig ni Chang na ibagsak ang pinto ng refrigerator, lakasan ang mga hakbang sa sahig at mag-ingay sa kusina habang natutulog pa si Ye. Para kay Ye, ito ay tahasang pambabastos. Hindi lang yan. Si Ye bilang may-ari ng bahay ay may mataas na pamantayan sa kalinisan at kaayusan. Ngunit si Chang naman ay may ugaling pabaya. Hinahayaang marumi ang kusina. Hindi siya nagtatapon ng basura at hindi naghuhugas ng mga pinagkainan. Isipin mo ang posisyon ni Ye. Ikaw ang may-ari ng bahay. Ikaw ang nagpapatira sa kanila ng libre. Ngunit ikaw ang kailangang magtiis sa puyat, dumi at kawalan ng respeto sa sarili mong espasyo. Sa tuwing sinusubukan ni Ye na pagsabihan ang kanyang hipag, ang sagot sa kanya ay mga matatalim na tingin at mas malalakas na dabog. Dahil sa tindi ng tensyon, unti-unting nakaramdam ng takot si Ye sa loob ng bahay. Nagsimula siyang magkulong sa kanyang sariling kwarto tuwing nandoon ang kanyang hipag. Umabot sa punto na nagpalagay siya ng sarili niyang kandado sa pinto ng kanyang kwarto upang masigurong ligtas ang kanyang mga personal na gamit at ang kanyang sarili kapag wala siya o habang siya ay natutulog. Ang bahay na dapat ay nagbibigay sa kanya ng proteksyon ay naging isang lugar kung saan kailangan niyang mag-ingat sa bawat kilos niya. Dumating pa sa punto na hinihingi ni Chang na umalis na siya sa sarili nitong apartment. Dito pumasok ang isang madilim na aspeto ng tradisyonal na kultura. Sa ilang lumang paniniwala, ang asawa ng panganay na lalaki ay may mas mataas na katayuan sa pamilya. Nais ni Chang na siya ang masunod sa tahanan dahil siya ang asawa ng panganay. Ngunit sa realidad, nakikitira lamang sila sa apartment ng kanyang hipag. Ang malaking agwat na ito sa pagitan ng kanyang hinahangad na posisyon at ng tunay niyang sitwasyon ay naging lason sa kanyang isipan. Unti-unti, binuo ni Chang ang isang maling naratibo sa kanyang utak, na si Ye ay isang masamang tao na nagpapahirap sa kanila, kahit na ang katotohanan ay pinatara lang sila nito ng libre. Sa loob ng halos kalahating dekada, ang apartment ay naging parang isang tahimik na war zone. Ang asawa naman ni Chang ay walang nagawa. Isang lalaking umiiwas sa responsibilidad at ayaw makialam sa away ng dalawa. Ang tahanan na dapat ay ligtas ay naging isang tila pressure cooker ng puot at galit. Ilang linggo bago naganap ang malagim na tagpo, umabot na sa sukdulan ang pasensya ni Ye. Pagkatapos ng isa na namang matinding sigawan, nagpasya si Ye na tawagan ng mga magulang ni Chang sa kanilang lalawigan. Isinumbong niya ang masamang asal nito at hiniling na pagsabihan si Chang upang tulungan silang makalipat ng ibang matitirhan. Para sa kulturang Tsino, ang maisumbong ka sa iyong mga magulang dahil sa iyong asal bilang asawa ay isang napakalaking kahihiyan. Nang malaman nito ni Chang, lalong sumabog ang galit niya sa hipag. Hindi na lang niya gustong mapalaya si Ye.
gusto niyang tuluyan na itong mawala. Nagsumbong na rin si Ye sa mga social workers at humingi ng tulong legal para mapalaya si Chang. Ngunit dahil sa pakiusap ng kanyang kuya na huwag silang iwan sa lansangan, pinalampas niya ito. Ang hindi niya alam, ang bawat pagpapatawad niya ay itinuturing ni Chang bilang kahinaan. Sa isip ni Chang, ang apartment na iyon ay dapat maging kanya at ng kanyang mga anak. Para sa kanya, siya ay balakid na dapat matanggal. Kaya naman, noong umaga ng March 13, 2018, nang tuluyang mapuno ng inggit ang utak ni Chang, isinakatuparan niya ang kanyang pinakamadilim na plano. Tinangka niyang burahin ang pagkatao ng kanyang hipag sa pamamagitan ng pagbuhos ng 36 na sako ng simento sa ibabaw ng nasawi nitong katawan, na tila ba gustong itago ng semento ang lahat ng kanyang mga insecurities. March 13, 2018, alas 8 ng umaga. Matapos ihatid ni Chang ang kanyang mga anak sa paaralan, bumalik siya sa apartment. Umalis na rin ang kanyang asawa para pumasok sa trabaho. Ang natira na lamang sa tahanan ay silang dalawa ni Ye. Isang matinding argumento ang sumiklab sa sala. Doon na tuluyang nagdilim ang paningin ni Chang. Kumuha siya ng malapad na adhesive tape at biglang sinakmal si Ye mula sa likod. Ibinalot niya ang tape sa mukha at ulo ng biktima upang hindi ito makahingi ng saklolo. Ngunit lumaban si Ye. Sa gitna ng kanilang pagbuno, nakakita si Chang ng isang mabigat na bakal, isang iron dumbbell sa sahig. Dinampot niya ito at paulit-ulit na itinalampak sa biktima hanggang sa tuluyan na itong mawalan ng laban at magwakas ang hininga nito doon mismo sa sala. Isipin mong tindi ng galit na kailangan mong maramdaman para gawin iyon sa taong nagpatira sa iyo sa sarili nitong tahanan. Matapos ang malagim na tagpo, doon na-realize ni Chang ang laki ng kanyang problema. Kailangan niyang itago ang lahat ng bakas bago umuwi ang kanyang pamilya mula sa paaralan at trabaho. Kinaladkad ni Chang ang nasawing katawan sa loob ng sariling kwarto ng biktima. Alam niyang kapag lumipas ang mga araw, ay mangangamoy ito sa buong apartment. Imbes na tumakas, nag-isip siya ng isang plano na napanood lang niya sa mga pelikula. Lumabas si Chang ng bahay. Pumunta siya sa isang hardware store at bumili ng ilang sako ng semento. Bumalik siya sa apartment, binalot si Yes isang kumot at sinimulang iset ang semento sa sahig ng kwarto, sa tabi mismo ng kama nito. Dahil hindi sapat ang unang binili niya, sa loob ng sumunod na 2 araw, paulit-ulit na lumabas sa bahay si Chang gamit ang kanyang motorsiklo. Pumupunta siya sa iba't ibang hardware stores upang hindi mapansin ang bulto ng kanyang binibili. Sa kabuuan, nakabili siya ng 36 na sako ng semento. Ibinuhos niya ito ng direkta sa ibabaw ng katawan ni Ye hanggang sa maging mukhang isang konkretong nitso. Upang di mapansin ng pamilya ang kakaibang amoy, nag-spray siya ng napakaraming pabango at air freshener sa buong bahay. Nilak niya ang pinto ng kwarto at sinabihan ang kanyang asawa at mga anak na huwag papasok doon dahil nagbakasyon umano si Ye sa Taitung para sa isang religious retreat. Alam mo ba ang pinaka-nakakakilabot na bahagi? Habang natutuyo ang semento sa loob ng kwarto, namuhay ng normal si Chang kasama ang kanyang pamilya. Patuloy silang natulog at kumain sa kabilang kwarto sa loob ng 3 araw. Nang magsimulang mag-iba ang amoy sa bahay, idinahilan ni Chang na galing lamang ito sa natutuyong semento. Pero walang lihim na hindi nabubunyag. Noong March 16, nang pasukin ng mga otoridad ang kwarto at mabasag ang semento, tumambad ang katotohanan. Agad na dinala si Chang para sa interogasyon habang ang mga forensic expert naman ay nagsimulang tibagin ang semento gamit ang mga martilyo at pait. Inabot ng ilang oras ang maingat na pagpukpok upang hindi masira ang mga ebidensya sa loob. At nang tuluyang mabasag ang huling layer ng konkreto, nakita ang kumot at sa loob nito, hindi na halos makilala ang labi ni Ye Shufeng na nakasuot pa rin ng kanyang pangtulog. Sa presinto, noong una ay sinubukan pa ni Chang na magtanggi. Sinabi niyang wala siyang alam.
Ngunit nang ipakita ng mga otoridad ang mga nakalap na ebidensya, ay tuluyan na siyang gumuho. Dahil sa bigat ng mga ebidensya, tuluyang umamin si Chiang Kai-shek sa krimen. Noong dinala ang kaso sa korte, naging usap-usapan sa buong Taiwan kung anong parusa ang nararapat sa suspek. Hiningi ng publiko ang pinakamabigat na kaparusahan dahil sa tindi ng kawalan ng puso na ipinakita nito. Naging mabilis ang paglilitis dahil sa bigat ng mga ebidensya at sa mismong pag-amin ni Chiang. Noong huling bahagi ng 2018, naglabas ng opisyal na hatol ang korte sa Taiwan. Dahil sa kanyang pag-amin, pagpapakita ng pagsisisi habang nasa kulungan at walang nakaraang kriminal na record, hindi siya hinatulan ng pinakamataas na parusa. Sa halip, si Chiang Kai-shek ay hinatulan ng habang buhay na pagkakabilanggo. Isang buhay ang nawala dahil lamang sa inggit, kasakiman, galit at toksik na relasyon sa ilalim ng iisang bubong. Ang kwento ni Ye Xiufeng ay isang paalala sa atin na ang galit kapag hinayaan nating mamuo at hindi maresolba ay may kakayahang sumira ng maraming buhay sa loob lang ng isang iglap. Isa rin itong paalala na kung minsan ang pinakamalaking panganib ay hindi matatagpuan sa madidilim na lansangan, kundi sa loob mismo ng ating sariling tahanan. Si Ye ay nasawi dahil sa kanyang labis na kabutihan at pagtitiis, habang si Chiang naman ay mabibilanggo habang buhay dahil sa kanyang kasakiman. Ang apartment kung saan nangyari ang krimen ay naging isa sa mga pinakakilalang haunted houses sa New Taipei City. Mga kakrimento, ano ang opinyon ninyo sa hatol ng korte kay Chiang Kai-shek? Karapat-dapat ba siya sa habang buhay na pagkakabilanggo? O dapat ba na ang pinakamabigat na hatol ang ibinigay sa kanya? I-comment ang inyong mga saloobin sa ibaba. Huwag kalimutang i-like ang video na to, mag-subscribe at pindutin ang bell icon para sa marami pang true crime stories dito lang sa ating channel.